Inaakala ng marami na pwedeng isantabi lang ang pagkakaroon ng depresyon. Pero paalala ng mga eksperto, isa itong seryosong mental health problem na dapat tugunan. Isa rin nga ito sa mga dahilan sa kaso ng missing persons sa ating bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Isa ang mental health problem sa mga pangunahing dahilan ng mga kaso ng missing persons sa loob at labas ng bansa. Sensitibong paksa ito, pero paano nga ba natin dapat lapitan o kausapin ang mga kapamilya na nakararanas ng problema sa kanilang mental health? Kamakailan lang, isang pamilya ang nanawagan sa social media kung may nakakita sa kaanak na 26 anyos. Ilang araw na kasing nawawala ang binata. Kwento ng kanyang tiyahin sa akin, may pinagdaraanan daw na mabigat na problema ang kanyang pamangkin at nakararanas ng depresyon. Makalipas ang 3 araw na paghahanap, natagpuan at nakauwi na sa pamilya ang binata. Paliwanag ng psychiatrist na si Dr. Joan Refareal, isa ang isolation sa mga ginagawa ng mga taong nakararanas ng depresyon. Pag ang isang individual ay nasa state of depression, mas dinanais nila to withdraw and isolate themselves. Yung iba naman, gusto nila na lumayo, no? Lumayo in a way na parang gusto nilang mapag-isa temporarily, para siguro makapag-isip sila ng mas maayos. Ilan pa sa mga signs at symptoms ng depression ang biglaang pagbabago sa ugali ng tao. Lagi nagkukulong at nawawala ng interes sa mga bagay na dating gustong gawin. Paalala ni Dr. Joan sa lahat, help is always available. Kaya kung may pinagdaraan ng matinding problema, huwag mag-atubiling lumapit sa mga kaibigan o kaanak na maaaring mapagsabihan ito. Lagi rin daw bukas at maaaring magtungo sa mga health expert. Ang National Center for Mental Health mayroong libreng helpline na maaaring tawagan sa hotline 1553. Paalala naman ni Doc sa mga taong nilapitan ng kaibigan o kaanak nilang may mental health issue. Yung tayo, sana, ang bilin always namin is i-foster natin na yung open, no judgments ang ating lines of communication. And we empathize. Kung may lalapit sa atin na may magsabi na tayo ay dumadaan sa isang mental health problem, i-feel natin kung ano yung pinagdadaanan ng individual, ng friend natin or ng kamag-anak natin. I-feel natin kung ano yung kailang nararamdaman at open tayo na makinig without judgment and always ensure their safety. Tiyakin daw na mindful o mapagmatsyag tayo sa mga ikinikilos ng ating mga mahal sa buhay. Lahat ng health issue, physical man o mental, mahirap labanang mag-isa. Kaya mainam na mismong mga pintunan natin ang bubuksan para sa mga kamag-anak o kaibigan na nangangailangan ng tulong. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.